nasa linya po natin Comelec Chairman George Garcia, kaugnay po ng online reactivation and deactivation at iba pa mga bagay paghahanda po. Lapit na po ang eleksyon natin, ha, 2025 Mayo, mga kapuso. Si Chairman nasa linya na po. Chairman, magandang umaga po. Hello, Chairman. Magandang umaga po, Sir Melo, at magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Opo. So ngayon na lang po itong ating huling araw na po ito, no? Tama ba? Online reactivation ng mga deactivated voters para sa eleksyon 2025, Chairman. Tama po kayo, Sir Melo. Hanggang ngayong araw na lamang po yan, yung mga magpapa-reactivate natin ng mga kababayan. 5.37 million po kasi yung mga deactivated natin ng mga kababayan na sana ay makapagpa-reactivate. Alam niyo po, hindi naman po nangangahulugan na porket hanggang ngayong araw na lamang na ito, ang reactivation online ay wala na pong reactivation hanggang September 30 pa po. Ang ating reactivation, ang ating pong registration bilang botante, pagpapatransfer ng ating registration. Pero ngayong araw lang po talaga, pwede yung online, yung hindi na pupunta sa mga local COMELEC natin. Ayun. So kung gusto nila magpa-reactivate, punta sila doon sa mga tanggapan ng COMELEC, Chairman. Yan po, hanggang September 30 po yan, Sir Melo, para naman po kahit paano mapagsilbihan sila at makahabol sila. At again, Sir Melo, hindi po tayo mag-e-extend ng ating registration. Masyado na po mahaba ang ibinigay natin na palugit para po sa pagpaparehistro ng mga kababayan natin. Ayun, yung mga magpaparehistro pa lang po, pero yung reactivation, iba po ito, Chairman. Opo, iba po yan. Yung mga reactivation, hindi na po namin na kailangan yung kanilang mga fingerprints, signatures o yung pictures sapagkat intact na po yan sa amin. Meron na po sa amin yan kahit na ilang beses silang hindi nakaboto sa mga iba't ibang eleksyon. Ayun. Oy, kumusta naman po ang ating paghahanda po? Kumusta po yung mga makinang gagamitin dyan, Chairman? Natapos na po ba yung tinatawag natin na hardware acceptance test para sa lahat po ng mga makina, Chairman? Sa kasalukuyan po, kulang-kulang na 40,000 na mga makina na ang nasa atin na nade-deliver sa atin po. Dapat po yung commitment nung nanalong bidder sa atin ay ito pong month of September, dapat may 30,000 na deliver sa atin at siyempre nung month of August dapat 20,000. So we are expecting po na makukumpleto yung buong 50,000 bago matapos itong buwan ng September. At siyempre po doon sa ating hardware acceptance test, tayo po sa kasalukuyan ay nakaka-almost 20,000 na mga na-test, tinitingnan kung kulang ba, sapat ba, naandyan ba lahat yung mga hinahanap natin na mga gamit o yung mismong parte ng mismong makina. Parang ino-audit nyo. Ano ba ang kulang pa rin eh? Pwede bang tumakbo ito? Parang tayo ay nagre-receive ng delivery. Sir Melo, tinitingnan natin sa delivery. Gumagana ba mismo yung mga earphone? Oo. O gumagana ba mismo yung mga screen ba? Eksakto ba yung specifications? Oo. Yan po tinitingnan natin lahat. Parang may checklist kayo dyan, ano? Isa-isa nyong tinicheck yan kung ito ba, nasan yan? Nasan ito? At gumagana ba ito? Titest pa yun. Matagal ho bang proseso yan, Chairman? Nako, magagaling naman po kasi yung mga na-train natin ng mga tauhan upang tingnan, subukan yung mga pinapadala sa atin, dinideliver ng mga gamit. Medyo matagal-tagal din po sapagkat sa isang araw, isang tao, makakapag-test yan ng mga hanggang 120 to 140 na mga makina. At syempre, madami po tayong mga tauhan doon sa ating warehouse sa Binyan, Laguna. Ilang bang warehouse po natin? Isa lang? Dalawa po ang warehouses po namin, Sir Melo. Meron po tayo sa Santa Rosa at meron din po kami sa Binyan. Yun po yung bago namin upang doon po naandun yung mga makina, naandun din po yung mga laptops at saka yung mga gagamitin sa transmission natin. Yung server po, saan po naka-store yan, Chairman? Yan po yung pinuntahan namin, Sir Melo, noong nakarang araw, dyan po sa Vitro, Makati. Meron din po tayong 2 Vitro, Makati po ang gagamitin natin at meron din po tayo dito sa may bandang circuit Makati, Sir Melo. Hindi lang po namin sasabihin kung anong klaseng server yung nasa bawat data center sapagkat very critical po at saka yung security natin medyo iniiwasan din natin na magkaalaman kung ano-ano. Pero yan po, first time na pinasama natin ng mga media upang masaksihan yung mga servers natin at kung saan ito ma-store. Napaka-importante po. Yan po yung pinaka-crucial sa lahat sa araw ng eleksyon, yung mga servers. Yan po pinapadala yung mga result mula sa presinto. Iba yung supplier ng server, iba yung sa transmission, Chairman. Po, yung supplier po ng server, sila rin po yung nag-supply sa amin ng makina. Pero yung po sa transmission, sila po yung kumuha ng data center. Iba rin po yung kanilang sa transmission naman, yung mga facilities na gagamitin. So magkaiba po yan. Ang purpose natin, magkaroon ng check and balance. Hindi naman pwede
na yung mismo may nag-supply ng makina, siya rin po yung in charge sa transmission, dapat naka-counter-check o nagkakaroon ng check and balance yung dalawa na mga aktibidad na yan. Opo. So ano pa hong kulang po natin para masabi natin na tayo talagang handang-handa na, Chairman? Ay, filing po ng Certificate of Candidacy sa susunod na linggo, October 1 to 8, Sir Melo, para po sa national and local position, at sa November 4 to 9 naman para sa Bangsamoro. Medyo in-adjust po natin yung sa Bangsamoro, at pagkatapos po nun, ipa-finalize po namin ang listahan ng mga botante. Kasama na rin po yung filing ng mga list of nominees ng mga party list sa October 1 to 8. At pag na-finalize na po natin yung listahan ng mga kandidato natin, tayo po ay mag-iimprenta hopefully last week ng December para matapos kaagad natin yung almost 70 million na balota na kinakailangan ma-imprenta. Meron nga daw kayong mga bagong inaccredit na mga party list ngayon. Ilan po ba binadagdag dyan, Chairman? Mga 42 po, Sir Melo, na-accredit natin na party list, pero medyo madami-dami po yung na-reject namin o na-dismiss natin na party list. Ito pong 42 ito, Sir Melo, ay isasama doon sa mga existing o yung mga na-accredit na dati pa na mga party list, whether nanalo o yung mga natalo na party list na pwede pa makapag-participate. So more or less po ang estimate natin, baka abutin tayo ng mga 165 hanggang 166 na party list. Wow, ang dami pala, no? Daming nag-aambisyon maging party list. Representative pala ngayon. Sige po, Chairman. At Opo. medyo... At ang party list po, Sir Melo, ay 63 sa kasalukuyan ang kinakailangang mahalal na miyembro ng House of Representatives, 20% of the entire membership ng mababang kapulungan. Sige po. Chairman, salamat po sa panahon at sa paliwanag sa amin tungkol dito sa itinatakbo ng ating paghanda. Good morning po sa inyo. Good morning po, Sir Melo. Mabuhay po. Mabuhay po. Chairman George Erwin Garcia ng Commission on Elections.